At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito pag-usapan natin nito si Luffy bilang Sun God Nika as God of Destruction. So paano nangyari yan? Dahil diba si Nika, kilala yan bilang God of Liberation o tagapagligtas. Pero this time ay hindi ganon, magiging tagapagwasak siya. At so yun, wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so puntahan na nga natin dyan itong spoiler. So sinabi nga na itong si Gaban ay nilabanan niya itong si Imu. Pero bago niya pa man din tuluyang labanan si Imu, ay ginawa niya muna, niligtas niya itong si Luffy, hinagis niya yan sa malayo. Pero bago pa man din yan gawin muna ni Gaban, ay may sinabi ito si Gaban dito kay Luffy. At eto nga, yung mga katagang sinabi niya. So sabi nga rito, Gaban tells Luffy, "How disappointing, you need to be rescued by an injured old man. The Pirate King is someone whose death would make people happy because everyone wants to sit on that throne. If you want to become the Pirate King while living happily and comfortably, then go back home." So yun, so grabe, pinagalitan niya pa itong si Luffy kahit na ang tindi na nung naging sitwasyon ni Luffy dyan. Parang walang pakialam si Gaban, parang naghalit pa siya dyan kay Luffy. At ayun, pinapauwi niya na nga to. At ito nga yung huling statement sa spoiler natin. Sabi nga rito, the final scene shows Gaban lying on the ground with his left arm cut off below the elbow. Luffy is in shock when he sees Gaban injured at the end of the chapter. So yun, sa huli na paano lang chapter na 1190, may kita natin potol ito si Gaban o yung kanyang braso. Pero na mag-focus tayo dyan sa dalawang statement na to na nilik nga sa atin sa spoiler. At ito makikita nga natin dyan na pinagsabihan ni Gaban itong si Luffy yung parang sa way niya nung paikipaglaban dahil parang naglalaro-laro lang itong si Luffy. So maliban pa dyan, parang posible na hindi lang yung patungkol sa paikipaglaban ni Luffy yung pinapatukuyan dyan ni Gaban na naglalaro-laro lang itong si Luffy. So kumbaga as a whole, nakikita niya itong si Luffy na parang relax nga lang, petiks nga lang siya sa pag-abot sa kanyang pangarap ng sa pagiging hari ng pirata. Sabi nga ni Gaban na hindi ganyan. Kung gusto talaga ni Luffy na maging hari siya ng mga pirata, ay tumigil lang sa paglalaro itong si Luffy at magseryoso siya. At so now, dahil nga sa mga nangyari na yan, na pinagalitan ni Gaban si Luffy, sinasabihan magseryoso yan, tapos may kita bigla ni Luffy na putol na yung kami ni Gaban, tapos nakahandusi siya sa sahig. Kaya possible na dito na nga mag-trigger ito yung pagbabago ni Luffy. So dito na natin makikita yung pagpa-power up ni Luffy at yung kanyang serious mode. So dito ay marami nga nagsasabi yung patungkol sa mga cover page na to at saka yung sa may animation na to na si Luffy nag-aapoy. So yun, yung mga natakil natin yung mga nakaraan pa na sinasabi nga yung sa next na pagpa-power up ni Luffy ay patungkol yan yung sa magkakaroon siya ng eternal fire, yung talagang apoy na talagang kayang tumalo kay Imo Sama, yung kayang tumunaw sa kanyang omen. Pero maliban pa dyan ay nahalungkat pati yung mga old design o yung mga draft ni Oda sa pagkakalikha niya dyan sa karakter ni Luffy. So may kita dyan yung sa pagpa-power up ni Luffy, ito yung kanyang Snake Man na form. So ito yung talagang serious mode Ito si Luffy, medyo nakakatakot yung itsura niya dyan. At ito makikita nga rin pati yung kanyang si Sun God Nika na form. So kaya nga ito, maraming speculation na sinasabi na sa next na power up ni Luffy baka nga ganyan din ibase ni Oda yung sa kanyang serious na Gear 4 yung itsura ni Luffy, tapos medyo nakakatakot yung itsura niya kasi nga pinagalitan siya ni Gaban na ayun nga magseryoso na sa laban etong si Luffy. So sa part na to, mga puro physical na form o transformation lang yung napag-uusapan nga kay Luffy. But then ay biglangan tumalon yan sa katanungan na ano yung magiging next na to ni Luffy, magiging Destruction ba siya o yung God of Destruction o God of Liberation. So now ay balikan muna natin dyan yung sa mga panaginip ng mga bata, yung kanilang nightmare na nagmanifest. Dahil makikita nga rito na yung sa nightmare ng mga batang higante nakasama dyan si Sun God Nika. At ayun nga, si Sun God Nika, itim siya, may hawak siya yung parang espada nga at saka itong shield. Pero ang tanong nga rito, bakit nightmare itong si Sun God Nika ng mga batang higante? Kasi kung matatandaan niyo dito sa may bansa ng Elbaf, diba, may dalawang pagkakakilanlan dyan kay Sun God Nika. Yung una, nandiyan dyan nga, yung iba naniniwala na God of Liberation itong si Sun God Nika, tagapagligtas siya. Pero sa kabilang banda, may iba naniniwala at yung tingin kay Nika na siya ay God of Destruction. So tagapagwasak naman siya. At ayan, yung nakikita nga o yung alam ng mga batang higante kay Sun God Nika. So now in connection nga rito sa sinabi ni Gaban dyan kay Luffy na dapat magseryoso na itong si Luffy, huwag na siya maglaro-laro kung gusto niya talagang maabot yung kanyang pangarap na maging hari ng mga pirata. Kaya sinasabi nga dito na possible ba na magseryoso itong si Luffy, at kapag nagseryoso ba itong si Luffy, ang mangyayari sa kanya maging God of Destruction na siya, hindi siya maging God of Liberation, ganyan. So yung iba medyo na-excite at iniisip nga nila
na ano kaya ang itsura ni Luffy once na maging God of Destruction siya. Kasi dito makikita natin pag sinabing God of Destruction parang nagwawala yan, di ba? Eh si Luffy parang sama hindi naman siya ganyan. Yun nga, enjoy lang may paglaban eh. Itong si Luffy. At so kaya yan ay kayo ba sa tingin nyo ano na yung magiging next na form dyan nga sa Sun God Nika ni Luffy? Patuloy ba siya magiging God of Liberation o baka nga maging tuluyan ng God of Destruction itong si Luffy? Lalo na parang na-push the button na eh. Itong angry mode ni Luffy yung kanyang serious mode. At so pagkatapos nga niyan, hanggang dito lang itong short discussion natin sa kung ano nga ba yung next na version na mangyayari sa Sun God Nika form ni Luffy. God of Destruction ba yan o God of Liberation? So siguro guys, pa-comment na lang dun sa baba at ulit ay maraming salamat sa panonood at tulang sa pagsuporta sa channel natin. Sino na naman sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.